So today is a gloomy day and may natanggap akong payment sa aking pagiging influencer. So magmi-mini grocery tayo. Pupunta tayong Daiso and then bibili tayo ng fruits and pupunta din tayo sa bank. Kasi may ayusin ako sa bank ko. So we have quite a lot of errands that we need to do today. Samahan niyo ako. 택시 생각나니까 Ayun, pauwi na ako. Hindi na ako makapagod masyado kasi maraming tao and mamadali ako. Kasi umuulan siya, babe. Tapos yung dala ko. 여보세요? 여기 중앙역 남광장에 택시 승강장이 있어요. Paper bag siya, so mababasa siya. So kailangan ko 네, 맨 앞에 있어요. 맞아. 택시 집에. My house is like, I think, a 15-minute walk away from here. So kailangan ko ata mag-taxi na lang. Pag hindi, wala. Mapupunit tong paper bag kasi umuulan. Kailangan ko na mag-taxi pa ulit. Nalabas na namin ulit para bumili ng fruits. Kailangan. Laban lang. Went home for a while and I went out again because I need to buy fruits and I'm here in my neighborhood's mini market. So I hope I can find some fruits in there. I really need some fruits. I need some good nutrients in my body. I hope they're still open though. I hope they're still open. 안녕하세요. 이거 2개예요. 한 개. 맛있는 거 주세요. 요거는 5,000원짜리야. 네. 미안 아빠 작은 비에 좀 더 꺼내오지. 이거 토마토 얼마예요? 방울토마토 뒤에는 10,000원, 앞에 거는 작은 거는 5,000원. 그도 보여요. 이거 5,000원이요? 네, 그건 5,000원. 이것도 주세요. 화장하고 치우는 거 너는 화장 안 하잖아. 이거는 얼마예요? 보도? 요걸로 가져갈 거야. 요거 10,000원이야. 아 너무 많아요. 나 혼자 먹으니까. 요거 한 송이 5,000원. 이거 5,000원이요? 네, 이것도 주세요. 여기 위에다 살짝 얹을게요. 안 펴져요? Good morning, everybody.
It's still 6 in the morning. I woke up and I'm all dressed. I took a shower, did my makeup, and I realized, guys, that I'm turning 25 this December 3. Yeah, birthday ko yan. And magto-25 na ako. So, I decided that maybe I deserve a little treat for myself because I've been through a lot. I've been through divorce. I've been through shits, like literal shits. So, I think I deserve something that's really useful for my daily life. So, I got myself like that. I got myself an Apple Watch, and then ano din to, katas din to siya ng content creation kasi nga binabayaran nila ako, and I'm so thankful sa mga nag-trust sa akin na clinics dito sa South Korea because they really pay me a lot, and because of that I can afford myself an Apple Watch SE. And SE yung binili ko, guys, SE2. Kasi, like, I did some research. Hindi daw gaano kaganda yung, like, Apple Watch, blah, blah. Mas maganda daw talaga yung Apple Watch SE. So, yung SE2 yung binili ko. And I also got, na-unbox ko na siya, actually, yung mga straps. Ayan. Even though, meron naman siyang strap na, kasama, I got a couple of straps, and then I also have this case kasi I'm careless. So let's unbox this. Looks like that. Ito yung looks like that. Ito yung Apple Watch, and this is the official band from Apple. So, unbox na natin yung watch. Guys, na-unbox ko na to siya actually. And I was just like, I wanna buy an Apple Watch for my 25th birthday. Like, gift for myself. So, ayan siya. So, silver siya, guys. Maganda siya kasi like, classic. Pati yung MacBook ko, silver din siya. Mahilig ako sa silver. Like, even my phone is light colored. Ano ba tatanggalin? Tingnan din natin yung band niya. Pwede namang white yung piliin ko, but I really did not pay much attention to the color of the band because I can always buy this kind of stuff, and I like this better kasi may mga design siya. Okay. So I did not pay attention sa color ng band, and since it's like silicone nga siya, so very prone sa dirt kung white yung pipiliin ko. So, itong navy blue yung pinili ko. Itong case, kasi nga careless ako. Ayokong magka-dent or magka-scratch yung Apple Watch ko. Since, pinaghirapan ko yan, be. Paano ba siya ilagay? Ganyan ba? Actually, this is not my first Apple Watch. I had an Apple Watch like months ago. Apple Watch SE Series 1, and this is Series 2. Binenta ko kasi hindi ko nagustuhan, but right now, since lagi akong lumalabas, active ako, and I find the need na kailangan ko talaga ng Apple Watch. So, bumili ako ng brand new Apple Watch SE 2. Ayan siya. Covered din yung ano niya. Para siyang tempered. And then, may case din siya na silver. May lakad ako today. Marami akong appointment sa Seoul. May head spa appointment ako at may skin clinic appointment. Magpapaganda na naman tayo, be. So, pipiliin ko siguro ito. It's so casual. It's good for everyday look. And, so today I decided na black band yung gagamitin ko. Tada!
Ang dami mong pinagdaanan, Ara. 25 ka pa lang. 24 pa nga ako ngayon eh. Magti-25 pa lang. Dami ko ng pinagdaanan. So I deserve a little treat for myself. Am I justifying spending money? Yes, I am. I'm so happy with it. Alam nyo guys, one thing natutunan ko sa 24 years of existence is like, hindi lahat ng panahon nasa baba ka. Life is unpredictable. Kamo nangyari sa akin. Kala nyo kay happy-happy ko. Because I was uploading contents about my marriage life, my life in Korea, but I was not happy. I wasn't happy. And then when I decided to just face it, I decided to let go. And na-realize ko na ang bata-bata ko pa, ang dami pang pwede mangyari sa buhay ko. This is not the end. And I will never allow myself na kapag madapa ako, hindi na ako pabangon, iiyak na lang. Like, I will never allow myself na ganito na lang yung ending ng story ko. Hindi ako papayag. Parang, I know there's something more. My future self is calling me. And to be honest with you guys, like heart-to-heart talk, dumating ako sa point na susuko na talaga ako. And you know what that means? I tried to unalive myself a couple of times. When I say couple of times, 20 times more. And then, akala ko kasi hindi ko na kaya. Kasi mawawala lahat ng pinaghirapan ko for 6 years, mawawala. Lahat ng sakit ko, mabubura. Lahat ng tiniis, lahat ng masasayang alala, mabubura kapag umalis ako. Pero, I still did it. And that was one of my best decision in my life. But, alam niyo, mother kasi ako. May naging collateral damage sa aming dalawa ng ex-husband ko. But, trust me when I say we are doing co-parenting very well. And as much as we could, nagtatry hard kami na hindi mapafeel namin kay Jimin na wala na kami. As much as we could, we always try to be there for our daughter. And then yun isa din yan, ayokong makita ni Jimin na ganito pala yung marriage. Ayokong matatak sa utak ng baby ko na ganito pala yung standard ng marriage kasi ganyan yung nanay at tatay ko. Gusto kong makita niya na ay, ang ganda pala ng marriage life kasi nakikita ko kay mama at papa pero hindi ganun yun. Hindi. Tapos, like, hindi ko man mapagtanto kung paano nangyari lahat. Though I know paano nangyari. Hindi ko man mapagtanto pa rin na parang tapos na pala. Mag-isa na lang pala ako. Ganito na pala yung buhay ko. Kaya lumalaban pa rin ako. At wag nyo rin hahayaan na saktan kayo ng ibang tao. May it be your friends, colleagues, acquaintance, loved ones, parents, or whoever that person is. Nung nalaman ng mga tao na divorce na ako, alam mo nang ginawa ng mga tao, binash nila ako sobra at my weakest point. But sa tingin nila nasasaktan ako. Hindi ako nasasaktan sa mga pamababash ng mga tao sa akin. Gagawa sila ng video about me, gagawa sila ng TikTok account dedicated about bashing me. Hindi ako apektado dun. Bakit? Kasi para sa akin, people who don't know talks too much. The empty cans make the most noise. So I was like, hindi naman nakakasakit yung mga sinasabi nila tungkol sa akin kahit ano-ano nang pinagsasabi nila, out of the line na, below the belt na. Hindi ako nasasaktan. Alam niyo bakit? Mas nadanas ko pa ang pinakamas masakit pa dun sa pambabashing, which was, yun nga, mas nadanas ko na kung anong mas masakit pa dun. Kaya hindi ako apektado sa mga sinasabi or mga chinichismis sa mga tao about sa akin. At gayahin niyo yung mantra na yan. That is my daily mantra. Never allow anyone to hurt you.
Kasi guys, kahit pa siguro kung anong chismis nila sa'yo, pag hindi mo inaalaw, hindi mo ina-absorb ang sinasabi ng mga tao sa'yo, hindi ka masasaktan. But there is a learning curve. Kasi dati, nung binabash ako, alam mo, patola ako. Binabash ako ng mga tao. Patola ako eh. Dati. Nakikipagbardagulan din ako. But na-realize ko na kapag hindi mo control yung mga iniisip ng mga tao, hindi mo control yung sitwasyon, kontrolin mo ang sarili mo. Control your emotions, control how you react to it. Because that's how you manage the situation. Kahit na siguro hindi mo sabihin na, I want to be the bigger person. It's not about that. But do not absorb everything. Do not be a sponge. Yan yung belief ko. Yan yung daily mantra ko. Kaya kahit sino dyan, kahit araw-araw pa ako i-post ako, hindi ako nasasaktan. Because hindi ko ina-absorb. But, in the back of my mind, may na-learn ako sa mga ginagawa nila. Like, pag sinasabi nila na, mayabang ka, ganyan ka. Bakit kaya nasa iisip ng mga tao na ganyan ako? Siguro may mali din sa ginagawa ko. So, inabsorb ko lang yung point na siguro may rason din sila. I gave them benefit of the doubt. Ano kayang rason nila? Ano kayang nakikita nila about me na hindi ko nakikita? Because I was too clouded. My judgments were too clouded. So, yung mga pinagsasabi nila sa akin, hinimay-himay ko. Baka may sense din yung sinasabi nila. Inabsorb ko yung may laman lang. Yung mga buto, hindi ko na kinuha. Yung meat lang, yung kinuha ko. Inabsorb ko. Nag-self-reflect ako. Na-realize ko na I have to change din pala. I was toxic. So, I had to change. And then, nangyari sa akin, is, naging mature na ako. Ngayon, magto-25 na ako next week. Less than 2 weeks, magto-25 na ako. I'm so happy na, siguro this is what they call na fully developed na yung frontal lobe mo. Because, lately, na-realize ko na ayoko na ng mga ganyan. Ayoko na ng chaos. Ayoko na ng mga chismis. Ayoko na ng mga taong sa paligid ko na puro lang ibang tao yung pinag-uusapan. Tinanggal ko lahat sila. And that's when peace came into my life. And at the same time, thankful pa rin ako. Wala akong babaguhin sa past ko kasi kung hindi man nangyari sa akin yun, siguro wala akong mal-learn. I'm still gonna be the same me a year ago. Grabe naman, drama naman, Ara. Shot. Pero, yes, grabe nangyayari sa buhay ko. Binagsak sa akin lahat. But then, sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. And, alam niyo guys, pinaka-importante, no? Sa mga, how I found my way or my path to peace. Paano ko nakakaya lahat. Ang tatag ko. Lagi na nasasabi sa, ang tatag mo, Ara, grabe ka. Saludo ako sa'yo. You got my respect. Alam niyo guys, OA man sa iba. Pero, malakas kasi yung faith ko kay God. Naniniwala ako kay God. Naniniwala ako na lagi ko siyang kasama. Alam niyo, kahit hindi niya sinasagot yung prayers ko, andun pa rin ako, kinakausap ko pa rin si God. Binabahala ko lahat kay God. Manalangin kayo guys. Have faith in Him. Alam mo, yung pinaka-favorite phrase ko sa Bible is yung, do not be afraid. In every page sa Bible, almost mention yan. And there's a reason why. Do not be afraid. Do not be afraid. Next page, do not be afraid. Do not be afraid na naman sa next page. Because it does make sense. God will never put you into a situation where you cannot overcome. And I think may plano si God sa akin. It's not that I think. May plano talaga si God sa akin. Because sabi nga nila, diba? God will never remove you into situations that you were meant to be in. God will make you uncomfortable so you would have to move and be your true self and live the life you deserve. Ganyan yung paniniwala ko. Huwag kayong mawala ng faith guys. Kahit ano nung magkandala-chile-chile yung buhay nyo. Bahala nyo.
mag-pray kayo lagi. At lagi kayo magpasalamat sa blessings. Kasi, He sees everything. And He knows what you feel. And that enough explains a lot.